mas mabilis pa yatang tumaas ang presyo ng gas kaysa temperature ng summer. Pero kung ang gasolina ay nagmamahal, dapat ang diskarte mo rin di nagpapaiwan. Huwag tayo mag-focus sa empty tank. Doon tayo sa full tank na mga oportunidad. Kapag sinabing teppanyaki, tunog mahal at sosyal. Pero sa teppanyaki experience na ito, abot kaya lang. Isang sizzling street adventure sa teppanyaki sa bangketa. Nakaka-amaze. Lalo na yung mga pausok ni Kuya. May nagdun na literal na smokiness dahil literal may usok. Nag-start po kami ng puhunan sa food tray was 5,000. Lumago naman po siya kahit papaano. Ang teppanyaki Japanese po is masyadong mahal po. Kaya po dito po sa akin, naglagay po ako ng affordable po siya. Gusto ng bagong gadget pero kapos ang budget? Smartphone para laging connected o tablet na pang-online eskwela. Yan ang negosyong dinarayo ngayon sa Taytay. Budget lang po namin is 7,000. Nabili lang namin ng 5K. Buy one, take one. Sulit na sulit. Mga budget friendly, mga pangmasa talaga na dito nakukuha nila ng mas mura. Kung nga ang presyo sa mall ay 6,500, nabibili mo rito ng 4,500, ganun kababa. Kung hilig nyo ang mga trending food online, this is the place to be. Dahil saan ka man lumingon, tiyak na maglalaway sa dami ng iba't ibang pagkain. Pero sa pagkain ang talagang sinadya natin for today, ang J-Bun. Chewy siya. Sweet and salty. Creamy po siya. Dawi po yung lasa niya and the texture. Pwede po siya for everybody. Ito na yung pinaka-importanting tanong, magkano naman ang kinikita ngayon dito sa negosyo? Sa loob ng 2 months, siguro mga 5 digits. 5, Yes. 6, 7, 8, Mga 5 digits. Bago lang po eh. Kapag sinabing teppanyaki, tunog mahal at sosyal. Chef ang nagluluto sa harap mismo ng customer sa mamahaling restaurant. Pero sa teppanyaki experience na ito, walang reservation, walang dress code, pero kumpleto sa init, usok at sarap. Medium rare, Kuya. Walang large. Ang bango. May yung usok na ilasa. Abot kaya lang, isang sizzling street adventure sa teppanyaki sa bangketa. Sa loob ng halos 2 dekada, kusina ang naging mundo ni Andy. Nagsimula po ako mag-dishwasher para po matuto ako magluto po sa kitchen po. Nung pumasok po ako ng restaurant po, parang gusto ko po kasi mag-apply mag-abroad po. Kasi mas mabilis daw po pagdating sa restaurant ka na po, mas mabilis siyang makaalis ng ibang bansa. Puso sa pagluluto rin ang nagbigay lakas sa kanyang pasukin ang food business. Wala po akong diploma ng culinary. Bali, ang puhunan ko lang po rito is sipag-tiyaga po at saka diskarte po. Hanggang sa naging cook si Andy sa isang Japanese restaurant kung saan mas nahasa pa niya ang kanyang kaalaman sa pagluluto sa pamamagitan ng karanasan. Pioneer din po ako sa Japanese na pinasukan ko. Umabot din po ako ng 9 years. Puro training lang naman po. Tsaka kapag may oras po, pa-practice. Doon na pag-aralan ni Andy ang teppanyaki style ng pagluluto. Bali sa teppanyaki po kasi lahat po dyan, kailangan estimated nyo po ay lalagay nyo po. Kailangan yung pangamoy nyo po medyo sensitive po para alam nyo po kung salty po yan. Kasi makikita nyo naman po kung dark na dark po yung ibig sabihin po, maraming toyo po. Ang teppanyaki ay pinagdikit na salitang Hapon, teppan o bakal na lutuan, at yaki na ibig sabihin ay inihaw o pinirito. Isang estilo ng pagluluto kung saan ang pagkain ay niluluto sa mainit na iron plate sa harap mismo ng kakain. Pero ang teppanyaki cooking ni Andy, nasa bangketa lang. Dala niya ang parehong teknik, parehong lasa, at parehong dedikasyon sa pagluluto. Para kahit paano, yung iba po kasi, yung hindi po nakakain sa restaurant po, matitikman po nila sa akin. Kapag sinabing teppanyaki, tunog mahal at sosyal. Chef ang nagluluto sa harap mismo ng customer sa mamahaling restaurant. Pero sa teppanyaki experience na ito, walang reservation, walang dress code, pero kumpleto sa init, usok at sarap.
abot kaya lang. Isang sizzling street adventure sa Teppanyaki sa bangketa. Grabe naman niya, para may sunog. Steak ba yan? Yes, ma'am. Oh. Anong danis po ng steak niyo po, ma'am? Medium rare. Medium rare lang po. Grabe, ba't may usok-usok pang gaba? Pinaplambay-plambay pa yun. Yes, ma'am. Para ma'am yung aroma, ma'am, yung smoke flavor po, ma'am, makuha, ma'am. Okay. Para sa beef salpikaw, una, naggisa ng bawang, inilagay ang karne ng baka at ang special sauce. So, kasi parang ang beef, pag nasobrahan mo ng luto, mas titigas eh. Matigas, No? yes, ma'am. Sir, dapat pag ganito para mas masarap, may rice siya, may kakainin Yes po. tayo. Pang-uulaman, di ba? Okay. Gagawa po tayo, ma'am. Okay. Nilagyan ng sibuyas, leeks, carrots, bell pepper at kanin. Pati simpleng pagluluto ng itlog, may pasabog! Baka gusto niyo po, ma'am, mag-try ng jumping egg po. Sige, Ganito po siya, ma'am. Tapos, babagsak mo. Kasi ganito po, ma'am. Ang galing. Patay tayo. Okay, my turn. Ganito siya, ma'am. Bali, ilagay niyo po ngayon. Dito. Yes po. Tapos, Tapos, tapos niyo ngayon po. 1, 1, 2, 3. Siyempre, never say die. Isa pa. Pickleball. Okay, 1, 2, 3. Okay yan? Tama ba yan? Okay, round 3. 1, 1, 2. Tapos ganon. Yes po, yun po. Wala namang nasayang sa mga itlog na pinagpraktisan ko. Nakain pa rin lahat. Sarinati ko naman Yes po, ma'am. Tama, di ba? Tama po, ma'am. Para makumpleto ang Japanese fried rice, titimplahan ng butter, toyo, asin at paminta. Kaya lang, tingnan nyo kung gusto nyo gawin yung sa itlog sa bahay. Para sulit, pinakitaan pa tayo ni Andy ng ibang teknik, gaya ng onion volcano. Oh, ang galing! So, maluluto na yung onion Yes, ma'am. at mango flambe. Uy, ngayon ka na nakakita ng manggang pinirito. Oh, ay, amoy na amoy yung mangga. Ang bango. Interesting, ha? To end it with a bang! Weh! Talagang ganon, ha? Ayan na. Nakakita na ba kayo ng inapuyang mangga? Oo, interesting to. Kaya, dahil interesting siya, kailangan matikman natin. Sarap ng yung mangga. Nagkaroon siya ng kakaibang lasa dahil nga parang pinirito niya, no? May smoke flavor po siya. Oh, smoke flavor siya. Sarap. Kasi live cooking nga po is, hindi mo siya pwedeng tikman. Kung ano po ang isinirve nyo sa customer, yun na po yun. Dagdag pressure pa raw sa pagluluto ang iba't ibang tricks na ginagawa niya. Kahit po sa bahay minsan po, nagpa-practice po ako ng mga time na yun. Kasi kailangan ko po kasi sa Teppanyaki po, kahit papaano, required din po kahit counting tricks lang. Sulit naman daw sa reaction ng customer. Tutuwa yung customer po, tapos yung iba po, medyo galante po yung customer. Ang lahat ng natutunan ni Andy sa restaurant, napakikinabangan niya na rin sa sariling negosyo. Kahit po nagtatrabaho po ako noon, nagpapa-order na po ako ng food trip. Nag-start po kami ng puhunan po sa food tray po as 5,000 po. Lumago naman po siya kahit papaano po. Ang kinikita noon sa pagbebenta ng food trays, ipinuhunan para sa kanyang sariling kainan. Sabi ko siguro kailangan natin maglagay ng kahit maliit na tindahan. Kasi nga po is ang Teppanyaki Japanese po is masyadong mahal po. Kaya po dito po sa akin po, naglagay po ako ng parang affordable po siya. Hindi lang daw winner ang mga gimmick ni Andy. Panalo rin daw sa lasa ang mga pagkain niya. Madali lang po sa nguyain. Malambot po yung karne. Talagang ng audience. Yes, nakaka-amaze. Lalo na yung mga pausok ni Kuya. May dagdag na parang smokiness, literal na smokiness dahil literal may usok. Patok din daw ang kita sa Teppanyaki sa bangketa.
Sa ngayon po, kumikita naman po kahit papaano po ng 5-digit a month po. Ang abilidad sa pagluluto, malaking puhunan din para ang negosyo, tangkilikin at pusuan. Gusto ng bagong gadget pero kapos ang budget? Smartphone para laging connected o tablet na pang-online eskwela. Yan ang negosyong dinarayo ngayon sa Taytay. Sa palengke ng Taytay, hindi na lang daw mga tela at damit ang mabenta. May tindahan dito ng gadget na affordable raw. Ang bodega ni Javier aka Ninong JM. Mga budget friendly, mga pangmasa talaga na wala masyadong budget. Pero dito nakukuha nila ng mas mura. Kasi dito kung ang presyo sa mall ay 6.5, nabibili mo rito ng 4.5, ganun kababa. Ang mga gadget ni Ninong JM nasa 30 to 40% daw na mababa ang presyo kumpara sa nabibili sa mall. Kasi ang mga phase out sa mall, yan ang kinukuha namin, sinisil namin. So mas mura, mababa. Ang negosyo raw ni Ninong JM nagsimula raw sa isang sirang cellphone. Yung sirang cellphone ko, ginawa ko, ni-repair ko, tapos binenta ko. Ngayon, na-sale ko siya ng 4.5. Ang 4,500 pesos ginamit niyang instant puhunan. Nag-order ako ng 2 units. Tapos, sabi ko, parang nanghinayang ako gamitin. Kaya ginawa ko, dinisplay ko siya sa estante namin. Ngayon, nabenta agad. Natuwa ako, sabi ko, ay, ang galing nabibenta agad. Tapos, may kita agad. Kaya mula sa 2 unit ng cellphone, napuno na ng gadgets ang kanyang bodega. Napuno na yung estante namin. Napuno na rin yung lagyan ko ng unit. Doon ko na naisipan na mag-open ng isang store na lahat gadgets. Bukod sa bagsak presyo, idinaan din ni Ninong JM sa iba't ibang promo ang kanyang mga gadget. Aming pinakamabiling gadget, 999. So maganda na po yan pang YouTube. At meron din kaming latest model naman, 2,999. Naka-latest model ka na, naka 32 gig na rin po siya. Kung dalawa naman ng anak mo, meron kaming naka-bundle. Ayan o, 2 cellphone na po yan at meron pang 2 freebies. Swak na swak to ito sa mga kids. At kung meron naman kayong budget at gusto nyo mataas ang capacity ng phone, meron kaming 7,199. Latest phone, 2 na po. May 2 freebies na po yan. Kung tablet naman ang pang-online class, meron din for as low as 1,699 pesos. Ang madalas raw niyang customers, mga magulang at estudyante. Si Christy na mula Tanay dumayo pa sa bodega ni Ninong JM. Nakita ko isang beses sa cellphone ko, nag-scroll ako sa Facebook. Then yung kasama ko, pumunta dito, murang-mura daw yung cellphone. Then pumunta kami ngayon, nakabili naman kami. Maganda siya, legit siya. Okay naman yung storage siya, mga ganun. Budget lang po namin is 7,000. Nabili lang namin ng 5K. Buy one, take one, sulit na sulit. Bukod sa 2 cellphone, may freebies pang nakuha si Christy gaya ng iba't ibang cellphone accessories. Si diyan kami nakilala. Actually, yung previous namin, inaangkat ko pa galing ibang bansa. So, nabibili ko siya ng mas napakamura. Kaya, ganun lang kami magbigay ng previous. Ninong JM, secret reveal ng iyong suppliers. Naka-direct kami mismo sa warehouse. So, mas mura namin siya nadidispose dito sa aming bodega. Bukod sa rekta kami sa warehouse, palengke to, so hindi masyado expenses yung bayarin. Compare mo sa mall na naka-aircon, di ba? May guard, kailangan mo bayaran, yung mga utility, ganyan-ganyan. Una raw negosyo ni Ninong JM ang pagtitinda ng casing at tempered glass ng cellphone. Ang kita, iniipon niya raw para mag-buy and sell. Masino po ako sa pera nanghihinayang ako na gamitin yung gadget na in-order ko. Kaya binibenta ko, dinidispose ko. Doon na po siya dumami ng dumami. Kahit uso raw ang online shopping, mas gusto raw ni Ninong JM na mag-walk-in ang kanyang customers. Ang kaiba namin sa mga online, ang online kasi mahirap mo isaulian yan eh. Pag na-receive mo na yan, mahirap mo nang i-return yan. Sa amin, may mga brands kami, may physical store talaga kami. Kaya minsan, hindi na kami nag-online. Pero may mga nagdududa pa rin daw sa kanyang mga produkto. Hindi mo talaga maiwasan, nagtataka ang tao eh. Saan ka ba naman makakita 999, may Android gadget ka na, di ba? Sa amin naman, nami-make sure namin na hindi scam, hindi fake yung binibenta namin kasi meron kaming physical store.
So, pwede nilang meron tayong warranty. So, meron ding laban yung customer at meron din silang karapatan na isoli. Parami yung pumapasok sa gadget business. Pero para magtagal sa ganitong negosyo, may ilang importanteng bagay na dapat tandaan. Una, dapat tama ang presyo. Competitive sa market pero maayos pa rin ang kita. Pangalawa, importante ang quality. Mas babalik ang customers kung alam nilang maaasahan ang gadget na binibili nila. At panghuli, mag-build ng trust sa customers. Dahil sa negosyo, good reputation ang isa sa pinakamahalagang puhunan. Sa huli, hindi lang sa pagbebenta ng gadgets na susukat ang tagumpay ng negosyo, kundi sa serbisyong na ibibigay sa bawat customer. Bukod sa bagsak presyo, nakilala rin si Ninong JM sa kanyang piso sale promo. May 6 na branch na ang tindahan ng gadgets ni Ninong JM, na nakakabenta na raw ang kada branch ng 500 units araw-araw. Kaya hindi katakatakang kumikita na ng 6 digits kada buwan si Ninong JM. Ang negosyo, hindi mo manong agad-agad magsasucess eh. Kailangan mo talaga dumaan sa pagsubok. Kailangan talaga naka-mindset ka. Pag magbe-business ka, hindi ka pwedeng wala kang mindset na labas ka na labas. Kailangan focus ka sa negosyo mo. Lahat ng perang ilalabas mo para sa stocks, para sa negosyo mo, para umunlad. Kailangan yun ang mindset mo. Kahit tila basic need na ang pagkakaroon ng gadgets tulad ng cellphone, hindi pa rin lahat ay nakaka-afford. Kaya sa ganitong negosyo, hindi lang dapat techie, kailangan din maging maabilidad para laging connected sa mamimili. Huwag malito ha, wala tayo sa ibang bansa. Narito lang tayo sa puso ng Maynila, ang Binondo, ang itinuturing na pinakamatandang Chinatown sa mundo. Kung hilig nyo ang mga trending food online, this is the place to be. Dahil saan ka man lumingon, tiyak na maglalaway sa dami ng iba't ibang pagkain. Alam mo, dapat talaga, pag pupunta ka dito, gutom ka. Para matry mo lahat yung mga pagkain. Dami, puro pagkain eh. Ang bagong pinipilahan dito galing pa raw sa isang probinsya ng China na kahit 2 buwan pa lang, libo-libong piraso na ang naibebenta kada araw. Makulay at buhay na buhay, ito ang sitwasyon tuwing hapon sa Ongpin Street. Alam mo, pag andito ako sa Binondo, parang feeling ko nasa ibang bansa ako eh. Talaga, ito yung pwede mo na itapat sa mga Taiwan, saka sa Myeongdong, at saka sa Dotonbori sa Japan. Ito, food trip ka dito, ang daming tao, parang fiesta pa rin. Pero sa pagkain ang talagang sinadya natin for today, ang Jade Bun. Bagong-bago daw to. Ito daw ay galing talaga ng China. Kaya hahanapin natin ngayon yan. Hindi tayo titigil hanggat hindi natin yan nakikita. Parang masarap talaga to kasi kita niyo may pila. Hindi kayo pwede basta bumili kasi may pila. So, makikiusyoso din tayo at makikitikim nung nag-viral na Jade Bun dito sa Binondo. Let's go inside! Ayan na! Wow! Mainit pa. O ito ay bake. Hindi, ito steam. Yan! Yan na. Kagat na ta. Mainit mo ah. Ay, ang sarap. Ang sarap ng feeling. Ang feeling talaga, ang sarap ng feeling. May mamalalasahan kang matamis, may mamalalasahan kang maalat. Ang ganda ng combination. Kaya naman pala pinipilahan to. Ang sarap po. 2 buwan pa lang ang negosyong ito ni Gazer, pero dinudumog na ng mga tao. Siyempre mga Pilipino mahilig sa mga food. So, once they bite the jade buns, may something talagang new sa panlasa ng Pilipino. Mula Fujian province sa China ang Jade Buns. Nung natikman ko siya from China po, like, ito may something new. Something new talaga na I think papatok talaga to sa Pilipino. So, ayun, we decided to bring it here. Teka, bakit nga ba Jade Bun ang tawag dito? Sa on top kasi niya, it's onion leeks. It's color green. Actually, sa China, mas valuable ang jade compared sa gold. So, maybe the jade buns is really like a treasure. Inaral daw nila kung paano ito maibebenta dito sa atin.
yung recipe na-acquire namin from top 1 restaurant in Fujian. So si uncle ko is a top chef there. So he's the one who mentor us. Actually, si isang brother ko, he's the one who went there na mag-study and mag-bake. Kasosyo ni Gezer ang kapatid niyang si Gal. Sikat itong jade pan sa China at dinala namin dito para matikman ng mga Pilipino. Masaya kami na nagustuhan ninyo. Swerte raw si Gezer na nakakuha sila ng pwesto sa Ongpin. Nandito yung food trafficking kasi. So, naisipan namin na mag-put talaga ng food business here. Dahil sa social media, dito sa Ongpin, super booming. Sa itaas ng shop, ang mismong gawaan nila ng jade buns. Kailangan munang masahe ng masa o dough, pipirasuhin at titimbangin para makuha ang saktong laki nito. Saka irorolyo para maging bilog. Ito ma'am, fina-flat na po natin siya. Dapat perfect circle siya. Kasi once na makapal dito, tapos manipis po dito, may possible na mabutas siya pag binig po sa oven. Talaga? Yes. After i-flat, i-wrap po natin. So yan po. Kaya ko ba ito? Parang rorolyo ako sa hirap. Tapos, Ayaw bumilog. ayaw bumilag mo. Ayaw kulang sa puwersa. Yeah. Pero almost there. Yeah, almost there, almost Oh, there. in lang nga para meron siyang bukol. Pero kailangan pa talaga makapal na sa gitna. Makapal Yeah. talaga. Oh, sunny side up. Pasado na ba, Gezer? Pasado ba? Hindi siya perfect circle. Babawi tayo sa paglalagay ng filling o palaman na gawa sa chicken floss at dahon ng sibuyas o scallions. Yan? Yan. So, ano yan? Tapos, ipit-ipit. Sige. Ano? Ayan ma'am, naging bulaklak na po sa inyo. Di ba pwede yan? Ayan, bawal na po. Sunod na ilalagay ang masang may palaman sa makinang ito para paalsahin sa loob ng 1 oras. Kapag umalsa na, lalagyan ito ng scallion sauce sa ibabaw. Ito ang magbibigay kulay sa jade buns. At ibe-bake hanggang maluto. Pinakamasarap daw itong kainin habang mainit pa. 50 pesos ang kada piraso. Hahanap tayo ngayon ng mga nagpo-food trip dito sa Binondo. Natikman niyo na to? Di pa. Hindi ba ngayon lang nakita? Chewy siya, sweet and salty at the same time. Okay. Ito yung mga grupo ng mga kabataan. Natikman niyo na ba to? Hindi pa po. Ano to? Hula niyo. Fine. Oo nga naman, para siyang pie. Get one each. Malambot po siya sa bibig. Dawi po yung lasa niya and the texture po is, pwede po siya for everybody. Okay. Kasi very sticky po siya. It's almost like sticky rice. And then yung inside niya po, it sort of tastes like lasagna. Ang panghuli natin, balikbayan from States. Do I just scrape it off? Yeah, scrape and then make tusok to sa ilalim. And then you put in your mouth. Let's try half of it. Sure! Wala ba? Ano ba daw? The feeling inside. The feeling is mutual. Yeah, okay. The filling tastes like a custard. Yeah. Oh my God, tama! It tastes It's like like a custard, yes. And then with a little bit of cheese and a little bit of milk. cheese? And good. It's pretty good. Yeah. I like it. Dahil nagustuhan agad ang kanilang original flavor na jade buns, nagdagdag na rin sila ng iba pang flavors, spicy at seaweed. Bukod sa jade buns, may mga panindang inumin na rin si Gezer. At butter rice cake na patok din ang pagkain mula sa China. Galing sa pamilya ng mga negosyante si Gezer, nakita niya ang kaibahan ng pagpapatakbo ng isang food business kumpara sa mga non-food business na meron sila. In food industry, no, kailangan talaga consistent ka. Consistent yung lasa. Like, from the start na binenta mo siya, from the start na tinikman ng customer, kailangan consistent yung lasa. Nandito na yung word na bakery, you know? Bakery, kailangan maaga ka eh. Maaga ka on time, ibubuhos mo talaga buong oras mo here. Dahil boom na boom ang kanilang produkto, umaasa silang mas mapapalago pa ang nasimulang bakery. Ito na yung pinaka-importanting tanong, magkano naman ang kinikita ngayon dito sa negosyo? Sa loob ng 2 months, siguro mga 5 digit. 5, Yes. 6, 7, 8, Mga 5 digit. Bago lang po eh. Lokal man o dayo ang pagkain, basta't swak sa panlasa, hindi yan palalampasin ng Pinoy.
Dahil pagdating sa pagkain at pag-asenso, hindi tayo pahuhuli. Kaya bago mananghalian, mga business ideas muna ang aming pantakam. At laging tandaan, pera lang yan. Kayang-kayang gawa ng paraan. Samahan nyo kami tuwing Sabado, alas 11:15 ng umaga sa GMA. Ako po si Susan Enriquez para sa Pera Paraan. Susan tayo!